My dear friends, alam na alam ko and I'm very sure na sa bawat Pilipino, nasa top 5 budget friendly mo itong motorsiklo na to. Kung ikaw ay naghahanap or nagpa-prospect ng isang classic bike na maasahan mo, matagal na sa Pinas, mura at mapapaisip ka kung ito ba o ang TMX. Siyempre, ang laki ng diferensya pagdating sa looks. And nailayo niya rin yung price difference niya kay Rusi Classic 250. Ngayon my dear friends, babanggitin natin ang kanyang presyo, lahat ng gusto nyong malaman sa mga hindi pa nakakapanood. Bago ang lahat, simulan natin sa isang magandang beer 2024 style. Ang motor na to ay merong 150cc na single overhead cam, naka-air cooled at kaya niya pumalo ng 8.5 kilowatt or 11.4 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque na 11.1 Nm. Kanyang timbang, dry weight 110 kg, tansyahan ang wet weight nito 125 kilograms or less. Napakabilis niya sa 4th gear, 80 kilometers per hour, and it has a claim of 120 kilometers per hour top speed. Ang kanyang fuel capacity 12 liters. So pwedeng talaga pang long ride dahil kahit na 5-speed carb po itong motorsiklo na to, ang kanyang claimed fuel consumption 40 km per liter and kayang-kayang mag 400 km ride. Ang kanyang seat height 770 mm. Kung isa kang 5'6" tall, swak na swak sa'yo itong motorsiklo na to. Sobra-sobra pa. Kung isa kang 5'2", pwede pa rin. Sa kanyang dimension, pasado sa mga maliliit and mas pasado sa isang average Asian height. Isa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang vintage mint look. Nagustuhan ko yung glossy, pero sa tingin ko mas maangas talaga ang datingan pag nakamat po tayo. Ayan. Metal tank po siya and kumikinang siya sa mat. And nagustuhan ko rin yung kanyang sticker. Sa tingin ko hindi naman pupupas agad-agad. Ayan po, racing stripes kumbaga. Keyway branding, 152cc. Ang upuan niya maganda din po ang datingan. Kung hindi ka naman palagi nag-aangkas, kapit mo na lang itong cowling na to, walang problema. This is a plastic cowl by the way, easily replaceable. And isa to sa bonus ni Keyway kasi nga budget friendly na nga siya ng motorsiklo, and yet meron pa siyang cowling na ganito. Ang kanyang controls, ganito po, power start nandito po, adjustment ng lighting pwede mong gawin, high beam, everything. Choke lever is right here, busina, turn signals, fast switch, yung advantage niya. The clutch lever, kung naghahanap ka ng vintage looking bike, ma-appreciate mo talaga yung kanyang harapan at saka likuran kahit na naka-bulb lang sila. Even though it's not a clip-on bar, yung datingan niya pang cafe racer kasi mababa siya. Hindi masyadong aggressive pero it's not that bad. And kung titignan po natin, naka-analog tayo. Ito sa classic look na may offer sa inyo ni Keyway Cafe. Yung tipong parang dapat naka-display na siya sa museum, pero yan, mabibili mo pa, mapapaandar mo pa, mapapatakbo mo pa with performance. Hindi naman tayo bias pagdating sa motorsiklo. Babanggitin pa rin natin yung mga disadvantages niya. Sa tingin ko, okay and enough lang po yung kadahilanan na nilagyan nila na non-inverted front fork. Maganda pa rin yung styling niya kahit paano. It's having an advantage naman po sa dual monoshock sa may likuran. Yan po yung makikita natin with adjustability po sa dalawa. Yung swing arm niya rin, napakasimple lang. And kung magmo-modify ka, i-include mo na rin sa pagtanggal or sa pagpalit ng exhaust mo kasi nga yun na medyo hindi siya kaganda tignan pero okay lang. Naka-drum brake pa rin po tayo sa may likuran, so maybe that's one of the disadvantages. Naka-rayos po tayo or naka-spoke wheel na hindi tubeless pero pwede mo ma-modify ito easily. Naka-by 17 na rin po tayo instead of mas mababa pa. Ang kanyang ground clearance 160mm, not that bad. Disc brakes po tayo sa harapan with the golden caliper and naka 3
by 17 po tayo sa may harapan pagdating sa kanyang gulong. Tube type, like I said a while ago. 180 by 17, so parang nilakihan na nila yung gulong kasi 1992 dati, and 2.75 sa may harapan. Pero yun nga lang, type of thing. It's not that bad. It's not that bad kasi mapapanggitin na natin yung price. Dito kay Mitsukoshi San Tomas, Davao del Norte, ang Kiwi Cafe Racer 152 natin is 69,900 Philippine pesos po. Lowest down payment niya 3,500. 6 months 13,455. Ang kanyang 12 months 7,397. Ang kanyang 18 months 5,378. 24 months 4,368. Ang kanyang 36 months 3,763. And ang kanyang 36 months or 3 years 3,359. So monthly, kayang-kaya, pasok sa budget. May hamping mo siya pagdating sa presyohan kay TMX kasi si TMX po is car pa rin po. Anyway, this motorcycle right here is quite reliable if you're going to ask me, kasi nga dating manufacturer din sila ng Japanese bikes. If you are 5'2" to 5'6", pasado itong motorsiklo na to. Para sa akin nga parang baby bike siya, parang mapaglalaro mo, kumbaga yung tipong astigin talaga yung itsura mo kapag inupuan mo to. And isa din sa advantage niya is yung kanyang pagiging mura, kasi wala ka nang mahanap na less than 70,000 Philippine pesos po na motorsiklo na 150cc with quite a punch of power, and masasabi mong maasahan naman kahit pa paano. Agi lang dong, nagkaulaw. Oh, tuyaway, how do